programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa isang bayan ng Pilipinas, sa gitna ng mga problema at pagsubok, nabuo ang isang masalimuot na kwento ng pamilya, pagkakaibigan at pagtataksil. Si Rami ay isang lalaking puno ng mga lihim at kasinungalingan, ngunit sa kanyang puso, nananatili ang pagmamahal para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang asawa at anak na si Rilet. Isang gabi, habang si Rami ay nasa kanilang tahanan, nagulat siya nang marinig ang tawag ng kanyang anak na si Ira. "Panatag na ako, Papa." Sabi ni Ira sa telepono, "Nakita ko siyang pumasok ng bahay. Hindi ko lang alam na kamatayan na pala ang naghihintay sa kanya doon." Hindi na mapakali si Rami. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit alam niyang may mali. Ang huling nakita ni Ira ay ang kanyang ina, si Mary. Napapasok sa kanilang bahay na tila ba walang kamalay-malay sa panganib na naghihintay. Rami ay nagpasya na dapat sana'y sinamahan niya si Mary o kahit man lang hinatid niya ito sa ospital. "Kung sinamahan ko lang siya, Papa," sabi ni Ira, "siguro may nanay pa si Rilet ngayon." Pinipilit ni Rami na intindihin ang nangyari. Si Ira ay patuloy na humihingi ng paumanhin dahil sa mga maling akala niya sa relasyon ng kanyang mga magulang. Akala ni Ira na pilit ipinaglalaban ni Rami ang isang relasyon na matagal nang sirang-sira. Ngunit ang totoo, mahal na mahal pa rin ni Mary si Rami at ang kanilang anak. Ang takot at galit ay unti-unting bumalot kay Ira, lalo na't nakita niya kung paano bumagsak ang buhay ni Mary. "Akala ko po," sabi ni Ira, "handa na po akong patawarin si Mati, pero bakit ganito? Bakit namatay ang nanay ko ng ganito?" Si Rami ay tumingin sa kanyang anak, punong-puno ng kalungkutan. "Hindi ko alam, Ira," sabi niya. "Pero kailangan nating malaman ang katotohanan. Kailangan nating alamin kung sino ang may kagagawan ng lahat ng ito." Ilang araw matapos ang trahedya, pumalik si Rami sa bahay nila Mary upang hanapin ang mga sagot. Ang kanilang bahay ay tila ba wala ng buhay, malamig at puno ng alaala ng masayang pamilya na unti-unting nagkawasak. Sa pagpasok ni Rami sa bahay, nakita niyang bukas ang pinto. Naging aligaga siya at agad na pumasok. Nakita niya si Mary na nakahandusay sa sahig, tuguan, at may sugat sa ulo. "Hindi ko akalain," pulong ni Rami sa sarili, "na yung regalo kong replika ang gagamitin para patayin siya." Ang mga oras na iyon ay nagmistulang bangungot para kay Rami. Hindi niya maisip na ang babaeng pinapamamahal niya ay nawawala na sa kanya. Sa kanyang pag-iisa, bumalik sa kanyang isip ang huling usapan nila ni Mary. Tila may mga lihim na hindi nila naipahayag sa isa't isa. Dumating si Trixie, isa sa mga kaibigan ni Mary. "Tell us the truth, Rami," sabi niya. "May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Mary?" Hindi makapagsalita si Rami. Ang mga mata ni Trixie ay puro ng paghihinala. Alam ni Rami na hindi siya ang may kagagawan, ngunit hindi niya may paliwanag kung bakit ang lahat na ebidensya ay tila nakaturo sa kanya. Lumapit si Patricia, isang kapitbahay na malapit sa kanilang pamilya. "Hindi ko alam kung ano ang nangyari," sabi ni Patricia, "pero hindi ako papayag na ganito na lang matapos ang lahat. Kailangan nating malaman kung sino ang totoong may sala." Habang tumatakbo ang mga araw, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Napag-alaman nila na ang pagkamatay ni Mary ay hindi isang aksidente. Isang taong malapit sa kanila ang may kinalaman dito. Lahat ng mga katanungan ay tila nagbabalik kay Rami. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang walang kasalanan ang kanyang mga kamay. Isang gabi, pumalik si Rami sa bahay kung saan nangyari ang krimen. Kasama niya si Major, isang kaibigang pulis, upang alamin ang mga detalyeng maaring makapagbigay linaw sa sitwasyon. Nakita nila ang ilang bakas ng dugo, ngunit higit pa roon, natagpuan nila ang mga palatandaan na may isang tao na nagtatago ng katotohanan. "Alam mo, Rami," sabi ni Major, "mukhang mas malalim pa ito kaysa sa inaakala natin. Hindi ito simpleng aksidente, may mga tao na nagtatrayduran dito." Habang patuloy ang investigasyon, natuklasan nila na si Evelyn, ang kanilang kasambahay, ay may mahalagang impormasyong hindi pa nailalabas. Ngunit hindi siya mahanap. Ayon sa mga kapitbahay, hindi pa siya bumabalik mula nang mangyari ang trahedya. Naging mas mabigat ang mga katanungan para kay Rami. Ano ba ang totoo? Tanong niya sa sarili. Sino ang totoong may sala? Sa kabila ng lahat, ang kanyang anak na si Ira ay patuloy na umaasa na mabibigyan sila ng hustisya. "Papa," sabi ni Ira, "gusto ko lang na maging normal ulit ang buhay natin.
Ayoko ng ganitong buhay na puno ng galit at sakit. Ngunit alam ni Rami na hindi magiging madali ang lahat. Ang pagkamatay ni Mari ay nag-iwan ng sugat sa kanilang pamilya at ang sugat na iyon ay hindi madaling maghilom. Kailangan nating magtiwala sa isa't isa, Ira, sabi niya. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Ang investigasyon ay patuloy pa ring tumatakbo, ngunit ang mga kasagutan ay tila ba nasa malayo pa rin. Si Rami, sa kabila ng lahat ng kanyang pagkukulang, ay patuloy na naghahanap ng hustisya para sa kanyang mahal na asawa. At sa kanilang paglalakbay patungo sa katotohanan, natutunan ni Rami at Ira na minsan, ang mga sugat ng nakaraan ay kailangan munang muling masaktan bago tuluyang maghilom.